Yan Mans Carpio filing RAPS versus BSP. AMLAC, House Panel. Bukas daw. Yan sabi dito sa report ng Manila Standard. Criminal complaint will be filed bukas before the Quezon City Prosecutor's Office. Laban daw sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor na si Eli. Carpio alleged that Rimuluna and others connived to illegally disclose and divulge classified confidential banking records protected under Republic Act 9160 or the AMLA as amended. Republic Act 1405 or the Bank Secrecy Law. Any reports of banks submitted to AMLA, sabi po ni Carpio. There is no exception. The prohibition is absolute. That is what Congress itself enacted to preserve. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. So mga kababayan, si Dante Marabilla. So ito yung latest ngayon kay Sara Duterte. Ang sabi, si Sara at saka yung kanyang asawang si Atty. Mans Carpio magpa-file po ng kaso laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa AMLAC, pagkatapos sa Justice Panel ng Kongreso. Yan ang balita ngayon mga kababayan. Imbis na sagutin yung impeachment case, magpa-file daw ng kaso. Yan Mans Carpio filing RAPS versus BSP. AMLAC, House Panel. Bukas daw. Yan sabi dito sa report ng Manila Standard. Criminal complaint will be filed bukas before the Quezon City Prosecutor's Office. Laban daw sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor na si Eli Rimuluna Jr., kay AMLAC Executive Director Ronel Binaventura at saka sa mga members ng House Committee on Justice. Sa statement mga kababayan by the legal team ni Carpio, named as respondents from the House Panel were Representatives Jinky Luistro, Percival Cerdanya, Chil Jokno, pati si Laila de Lima. Sa kabagaan niya, Mr. Marabilla, so walang problema. Pati yan sa trabaho ng opisyal ng gobyerno at karapatan mga kababayan ni Sara na mag-file. Kahit sino pwede mag-file. Kung agrabyado, o di, ang feeling nila na agrabyo sila, di mag-file sila. Pero ang itinagtataka ng mga analyst, mga kababayan, kung bakit hindi mag-file ng reklamo. Pero sabi, nagpalabas ng statement po si Atty. Panelo nang sabi, pinag-aralan na nila yung pag-file ng kaso laban kay Trillanes. O di, yun naman ang gusto ni Trillanes. Yung amo ni Trillanes, ba't na di kayo mag-file ng perjury case o anumang kaso laban sa akin? Gustong-gusto ni Trillanes para magkaalaman na niya kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi siyempre, i-defend nila yung sarili nila in court. Patutunayan nila na hindi totoo yung mga akusasyon ni Trillanes na may bilyon-bilyong pera na dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte at saka ni Mans Carpio pati kay Digo. Di mag-alungkatan ng mga ebidensya, mga kababayan. Di ano niya, bakit pinailan ng kaso yung BSP, AMLAC, tapos yung Justice Panel. Binalilit daw yung Anti-Money Laundering Act. Yan the complaint alleges violations of the Anti-Money Laundering Act or AMLAC, the Bank Secrecy Law, at saka yung Data Privacy Act, claiming that the respondents unlawfully disclosed confidential banking record. Carpio alleged that Rimuluna and others connived to illegally disclose and divulge classified confidential banking records protected under Republic Act 9160 or the AMLA as amended. Republic Act 1405 or the Bank Secrecy Law and Republic Act 10173 o the Data Privacy Act. Di ano niya, Mr. Maravillas, magtatagumpay pa yung plano nilang kaso, yung impeachment complaint. Exemption yon. Matagal na itong dinidiscuss mga kababayan ni Jinky Luistro. Parte yun ng kapangyarihan ng Congress. Pero i-test nila, test case po. Kung yan ang kanilang paniwala, di okay.
Wala mang problema. Talaga niya, Mr. Maravillas, may tinatago. Malaki yung tinatago. Malaki talaga po yung tinatago. Kasi kung walang tinatago na illegal, they must be very willing, mga kababayan, na buksan yung kanilang mga bank accounts. Tulad ni nag-waiver si Ramil Madriaga after the testimony na kanyang ginawa sa Congress, sa Justice Panel, pumirma ng waiver. So yun ang pagkakaiba, mga kababayan, ni Sara Duterte. So mas credible ngayon itong si Ramil Madriaga kasi pumirma po ng waiver. At doon niya, mga kababayan, gustong patunayan na totoo yung kanyang mga sinabi, na yung kanyang bank accounts ginamit po na daluyan, taguan ng milyon-milyong pundo ng pamilya Duterte, ni Sara, pati yung kanyang tatay na si Digong, para sa kung ano-ano operations, mga kababayan, during the elections at sa iba pang mga activities. Ano niya, Mr. Maravillas, na activities, karamihan illegal activities. Dinaluyan ng mga pundo mula sa pugo, pati sa droga siguro, mga kababayan. So sabi ni Carpio, he was compelled to take legal action in defense not only of his wife, BP Sara, and the Duterte family, but more so in defense of the banking and financial community, especially the unworried general public. Carpio argued that confidentiality under the AMLA is absolute. Congress itself enacted Section 8A of the AMLA prohibiting disclosure in any manner any reports of banks submitted to AMLAC, sabi po ni Carpio. There is no exception. The prohibition is absolute. That is what Congress itself enacted to preserve full security against any disclosure of any information or record obtained by AMLAC. The complaint further alleges that the AMLAC and the House Committee on Justice leaked private financial records, including transactions involving insurance payments, time deposits, investments, and utility bills. Carpio claimed that the alleged disclosure were used for political purposes. AMLA is being weaponized to the max, even illegal and contrary to law, for pure black propaganda with a view to 2028 national elections. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan? Ako tingin ko, parte ito ng mga taktika, legal tactics, mga kababayan, para istorbohin ang impeachment proceedings. Gusto kasi nilang ipa-TRO sana sa Supreme Court. Hindi man po naglalabas ng TRO yung Supreme Court para itigil yung proceedings sa Congress, sa Committee on Justice. Nag-attend itong si Mans Carpio na makakuha ng TRO sa lower court, sa RTC ng Quezon City. Hindi rin nakakuha. Then yung kampo nila ni Sara Duterte nag-attempt uli na makakuha ng TRO. Pang-apat na yata yun, panlima. Sa Supreme Court, hindi din inintindi. Kaya magpa-file uli po ng panibago. Dito na ngayon ang tumbok sa violation ng Bank Secrecy Law at AMLA, hoping na makakuha po ng TRO para matigil yung pagkalkal sa mga dokumento. May tinatago talaga po. Kasi kung walang tinatago, dapat po willing sila, very much willing na buksan. Kung walang illegal, yan pa man po, bumulwak na po, mga kababayan, yung ebidensya. Bilyon-bilyon yung dumaloy po na pera sa mga bank accounts nila. 6.77 billion pesos. So lumalabas, mga bilyonaryo pala po sila. Kung paano nangyaring bilyonaryo sila, ang sabi yung mga negosyo, hindi man po kumikita, sabi sa mga balita, pero naging bilyonaryo. O di ba? Walang records yung bangko ng cash on hand and cash on bank. Pero lumobo yung SALN. Net worth naging 88 million. Paano nangyari? Kaya galit na galit sila ngayon kasi lumalabas na po yung katotohanan. So sabi dito, he warned that unauthorized disclosures could undermine public trust in the financial system. The unauthorized and illegal disclosures creates a dangerous precedent
where no citizen's financial data is secure under current bank secrecy laws. No one is safe. Instead of our system being governed by law and due process, the ugly head of men seem to prevail, sabi po ni Mans Carpio. Under Philippine law, officials found guilty of violating bank secrecy provisions, AMLA confidentiality rules, and the Data Privacy Act may face imprisonment and fines. So gusto nilang i-intimidate yung Bangko Sentral, bande yung AMLA, tapos yung mismong Justice Panel, yung impeachment po, pag may impeachment, sabi sa paliwanag ng mga legal experts, exception siya. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.